Kaya pa? Kaya pa ba? Ituloy na natin ang energy. Batiin natin sila. Good morning, mga kapatid! Alright, July 15 na. Mapiyang umas sa weekend. Ibanag sa ating mga kapatid. First day of the week at simula ngayong Lunes. Baka nabibigla kayo. Maaga nyo na muli kaming makakasama! Para huyan sa tuloy-tuloy na fun at good vibes na hatid ng ating programa. Super duper fun at party vibes talaga tayo ngayon dito sa studio dahil lang naman po yan sa maagang sayawan with trending songs na ating napakinggan at napapakinggan pa everyday. Plus, sinabayan pa tayo ng cute na mascot ang ating favorite mom cheese na Mandaluyong Fitness Club. Hello, Mom Cheese! Grabe, that is so right, Mama Dims. Kaya nga po sa mga kapatid natin na always team bahay. Aba, simulan na po ang araw na good vibes and party vibes! Wow! Yeah, galaw-galaw! At sumabay lang sa and groove with your favorite music. Okay, gusto ko yung party vibes, di ba? Party vibes! Okay, at syempre, hindi lang sayawan ang meron tayo sa studio. May mga design din na nagpa-add ng party feels, di ba? Oo, nagpa-add ng party feels mula sa Balloons by Mommy at Party Setup Cavite. Okay? At ang mga mascot natin, hindi lang magpasaya sa mga party event. Game na game rin pagdating sa sayawan dito sa ating studio, Mami Chicky. Paano ba ang party vibes pag batang 80s at 90s? Ganon! Kapanahon na natin yan. Alam ni Hello Kitty. Ito nga, tayo nga rin mga host, di ba? Challenge accepted, syempre, sa sayawan, di ba? Yun lang ba? Oo naman, for sure, ang kids and mommy sa kapatid natin dyan, sumasabay rin kayo sa inyong mga bahay, hindi kayo makapigil, lalo na kasama natin yung mga mascot ngayon, na lagi naman nandito, mga suki, kilala nyo na lahat sila, di ba? Ito yung mga paborito ng mga kids. Pati na rin ang mga kids at heart. Gaya nating lahat mga mami. So special thanks po sa Dom's mascot ni Dominador Opiala. Good morning, mga mascot! Saan si Doms? Teka, wala na rin. Sino si Doms? Sino kaya? Asan si Doms? Doms reveal. Doms reveal. Hi, Dom! Hi, Doms! Kaya ba, Doms? Ayan na! Good morning, Doms. Mr. Pawis si Doms. Alam mo, hindi talaga madaling trabaho ang pagmamaskot, no, Sir Dom? Yes po, hindi po madali mag-mascot, lalo po yung nasa loob ko po kami ng mascot, medyo Sonic, Yes, Sonic, yes! Pero kailangan energy po, kailangan natin magpasaya ng mga bata po. Which, Yun. alam mo, nagawa mo today, Sir Doms, ilan po bang mascot ang ino-offer ninyo? Ang in-offer namin mascot nasa 80 plus na kasi. Pwede, isa-isahin natin, Sir. Dala natin today. Si Doc, My si Melody. My Melody. My Melody. Panahonan si namin yan. Toromi. Si Naruto, Sonic, at si Cheese. Yung iba pa, marami po kaming ibang characters na pwede nyo po kaming
hanapin sa page ko na Dom's Mascot po. Oo. Si Naruto, tumatakbo siya ba? Ganito. Opo. Ganito ba siya? Sulit na sulit pong ibabayad nyo sa amin kasi mga energy po yung mga talent ko. Talaga? Sa super affordable po yung price namin. Pwede kami mag-travel kahit sa mga malalayong lugar. Sir, yes, ang tanong ko, speaking of that, ilang years na po nag-ooperate Actually, itong mascot business nyo? Nag-start ako bago mag-pandemic eh. Ay, wow, matagal-tagal na. Matagal-tagal Ilang na years po. rin. Doon ako nag-start hanggang sa nawala yung pandemic, hindi diretso pong event po hinanap po ng mga kliyente yung mga mascot ko po. Pero alam nyo ngayon, tuloy-tuloy na yung mga events, Yes, tuloy-tuloy na yung mga pa-party. I'm sure may mga kapatid tayo dyan na excited nang makontak kayo para imbitahan kayo. Paano ba nila kayo mahanap? Yes, kontakin nyo lang kami sa page o sa Facebook ko na Dom's Mascot. Doon na po kayo mag-message po, mag-inquire. Ako yung makakausap nyo. Anytime bibigyan ko kayo ng discount po. Ayun. Sabihin lang, good morning kapatid. Yes, sabihin nyo lang, good morning kapatid. At May mag-inquire po discount. kung anong gusto yung mascot po. Ako na pong bahala sa Wow, discount naman! nyo po. Dong, babalik kayo Ang dito, lakas. ha? Yes po. Oo, lagi Yes. namin iniintay yung inyong pagbabalik. Yes, Maraming thank you po salamat. sa Good morning, Good morning, kapatid. kapatid. Salamat po. At maraming salamat. Na-invite po kami dito. Okay, maraming salamat. Dom's Mascot, at syempre, it's always supportive and always present nating Mommies of Mandaluyong Fitness Club. Thank you guys. Thank you. Zumba pa more! Sumba pa more. At salamat din of course sa nag-decorate ng ating studio, ang Balloons by Mommy, Party Setup Cavite. Naka-bluey setup tayo today. The balloons. Cute, At si hindi- Bluey. Oo, hindi lang po yan dahil tuloy-tuloy ang sorpresa natin ngayong umaga. Hindi kompleto ang party kung walang cake! Eto na! Para tayo nag-birthday, syempre sineselebrate natin ang ating mas maagang time slot. Ano yung si Bluey? Hi po siya. Ayan. Maraming salamat, Amberlynn's Cake. Napakaganda ng iyong bluey design. Uy, na ang ganda. cake. Oh, cute. Ano, sabay-sabay ba natin Thank i-blow you. to? Oo, Ready, sabay-sabay. game? Happy New Happy Slot New- to you. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much! At turuan po para sulit na sulit pa ang ganda ng ating morning. Huwag na pong bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay ninyo, kayo po ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple lamang po, mechanics mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin po ang aming question of the day na sinong cartoon character na naipalabas or naipalabas sa TV5 ang inyong paborito? Again, sino pong cartoon character ang paborito nyong naipalabas dito sa TV5? Ang inyong pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5! Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman po kagumoka. Go, selfie at sagot na po! At ito naman po, ang iba pa namin hinanda para sa ating agahan. Kita natin, may Sulit TV. Sulitin na natin yung Lunes. May ibibida kaming affordable pero on top sa sarap at tapa. At iba pang silog na negosyo ng nakilala naming teacher. Tikman natin yan sa Kitang-Kita. Sarap! At ngayon naman pong nalalapit na ang pasukan, discarte tips naman tayo sa pagre-repurpose ng ilang school supplies para sa ating mga anak. Ituturo po namin yan sa Working Mom. At sa usapang kalusugan naman po tayo, paano nga ba maiiwasan ang panlalabo ng ating mga mata, lalo na sa mga bata? Pag-usapan natin yan sa ating bagong health segment na What's Up, Doc? Doc, at sa ibang usapan naman ng iyong much-awaited wedding, biglang nagulo nang may sumigaw na itigil ang kasal! Kala ko sa teleserye lang nangyayari. Naku, meron po mga legal na implikasyon yan. So, aalamin natin kung paano nga ba pag may nanggugulo sa kasal. Yan po sa Legal ba to? Very interesting yan, Mami Chicky. Ito, para naman sa mas masayang Monday morning, back-to-back harana ang hatid sa atin nina Marlo Mortel at Alyssa Mulak. Ang kanilang jamming sesh, abangan mamaya. And for more good vibes naman, let's shake, shake, shake para manalo sa isa na namang masayang paligsahan. Basta ang goal, ikembot mo, B.
Itembot mo, bis! Ating palarong pampasaya. At eto, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Jess o Team Maui? Okay? I-comment nyo yan. I-comment yan sa ating live streams, okay? With your location sa aming Facebook Live, okay? At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Jess o Team Maui? Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of Ang love. akin lang naman, balikan nyo yung track record ng mga... Grabe! Nang malaman nyo kung sino pipili. Kung gusto niyo po manalo, alam niyo na po kung sino. Tignan natin mamaya. Sige, Tuloy-tuloy lang ang magtutong mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasano sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Nako, nakapag-almusal na ba ang lahat? Kung hindi pa, sagot na ng nakilala kong public school teacher ang breakfast ninyo. Presenting Top Sarap! Yan, ibibida nating negosyo dito sa ating negosyo segment na Kitang-Kita. Basta agahan, hindi mawawala ang masarap na sinangag at itlog o mas kilala sa tawag na silog. Ang classic Pinoy breakfast na ito, patok na negosyo na ngayon ni Teacher Jeffrey, ang Top Sarap. Bukod sa pagtuturo, passion niya ang pagluluto, kaya naman sinimulan niya ang negosyo noong 2020. Mula sa best-selling na silog, isang restaurant ang napalago niya gamit ang talento at pangarap. Mabenta rin ang nakakasosyal na dishes gaya ng baby back ribs, cheesy beef caldereta at sizzling meals. Ngayon, ang silog ni Teacher Jeffrey kumikita na ng 6 digits kada buwan. At para mas sumaya ang ating Lunes, may patap silog dito sa studio. Plus live natin makakasama si Teacher Jeff ng Top Sarap. Teacher Jeff, good morning! Good morning, kapatid! Ayan. Ito, Teacher Jeff, set up muna tayo ng top silog natin. Yes po. Okay, ano ba yung kakaiba sa top silog mo, Teacher Jeff? Actually, kakaiba talaga ang aming tapsilog kasi talagang masarap siya. So, sabi nga sa aming restaurant, sosyal sa murang halaga. Murang halaga. Yes Gaano ba kamura ang top silog ni Teacher Jeff? The price starts at 65 pesos. Wow, 65 pesos. At makakakain ka sa Instagrammable at air-conditioned na restaurant. Ayun, saan ba makikita yung inyong restaurant, Teacher Jeff? Our restaurant is located at number 65 Maligaya Park Subdivision, Novaliches, Quezon City. Oo, sa QC. Yes. Pero alam niyo, nakita ko dito, marami pang breakfast favorites tayo mga kapatid na makikita dito. Ano-ano pa iba ninyong produkto, Teacher Okay, Jeff? we have pork silog, corn silog, tap silog, which is the best seller. Right. We have hot silog, spam silog. We have also bacon, ham, chicken, and silog. Lahat yan dun sa price range na binanggit mo kanina. Yes po. Napakamura talaga niya Napakamura. at very affordable po. Oo, pero alam mo, natutuwa ako kasi binanggit natin kanina, ang puhunan nun ni Teacher Jeff, 5,000 piso lang. Yes po. Paano ka nagsimula sa 5,000 piso? So nag-start po talaga ako 5,000 lang siya. So napakaliit lang niya. So, then it grows because of, syempre, plinano natin at dahil talagang may pagpaplano, nagtipid, hanggang sa nag-grow po siya into restaurant. Okay, ano yung strategy para sa isang kapatid natin, halimbawa, na gusto magsimula ng kainan nila na ang puhunan lang 5,000 piso? Ikaw, paano mo hinati yung 5,000? Of course, dapat everyday itatabi mo na yung inyong kikitain at iyong capital. Ayun. Para talagang planado at mag-grow siya. Oh, saka ikaw, hindi ka muna nagsimula na may physical restaurant, ganun ba? Yes po. Paano ka nagsimula? Nag-start ako sa school because of may mga co-teacher ko na alam nilang napakasarap na kong magluto. Oo. So, ini-invite niya ako pag birthday ng aking co-teacher or ng mga estudyante na magluto ako. Then, yun po, kapag Christmas party, Ayun. ini-invite nila ako. Hanggang sa kumita ka ng kumita, itinatabi mo yung kinikita mo. Yes po. Yun naman yung pinampupuhunan mo para mas mapalago pa yung Yes negosyo. po. O paano ba lumago yung negosyo, yung Top Sarap natin? Lumago po siya because of plinano ko po siya. So, yung lahat po ng kinikita, tinatabi ko. Para yung nakinita ko po ay maging ano po siya, into a restaurant. Ayan. So, meron ka ng physical restaurant ngayon na nagsimula lang sa 5,000 piso. Yes po. Okay, tikman na natin. Itong ating top silog na inassemble. Try nga natin, Teacher Jeff. Alam mo, pero parang hindi okay na ako lang mag-isa dito. Asa ba yung Tikim Squad natin para kumain na tayo lahat?
Ayan na. Pwede na. Yes, of course. Naku. Ako ba? Oo. Ang sarap. Kuha na. Salamat Anong trip niyong po. breakfast dito? Lahat. Thank you. Okay. Lahat. Pero alam mo, sasabihin ko, lumpia. alam mo yung tapa, yung Shanghai. nakakano ko. Pag tapa yan. Talaga. Morning. Pwede ba everyday Morning tayo po. mag-celebrate ng ating Kaya bagong nga time eh. slot? Panalo, ano? Excited ako sa So lahat po yan best seller sa Top Sarap. Sa Top Sarap, meaning masarap lahat. Wow! Sure naman yan. I'm sure yan yung mararanasan ng mga kapatid natin dito sa pagkain nila. Pero, Jeff, imbitahan na natin sila. Paano kayo mahanap? Paano kayo makukontak? Ayan po, we have a contact number 0905-21589. Then makikita po kami, malapit po kami sa SM Purview, 65 Maligaya Park Subdivision, Novaliches, Quezon City. Ayan. Maraming salamat, Jeff, sa pagbusog sa amin. I'm sure lahat tayo mabubusog ngayong umaga. Pero eto, mga kapatid, punta naman tayo sa isang pangnanay na segment with our working mom, Mama Dips. Yes. Malapit na pong mag-back to school. Ang iba nga ay nasa eskwelahan na sa ating mga chikiting. At para sa wise mommies na katulad ko, meron po tayong tipid tips para hindi na ma-stress sa pagbili ng school supplies. Kasama po natin ngayon si Mommy Aizel Saines. Did I say that right, Mommy? Yes po. Okay, owner po ng The Colored Kids. Napaka-cute, Mommy Aizel. Ang galing kasi meron tayong gagawin dito at habang ginagawa natin to, papakita ko sa kanila yung negosyo mo. Okay. Paano ba muna magmumukhang bago or i-repurpose ang ating mga lumang notebooks kagaya nito? So, tulad po nito, used notebook ng aking kids last school year. So, Pero hindi siya naubos kasi. Opo, hindi siya nauubos Oo. kasi mostly naman online na sumasagot. that's Tsaka right. yung assignments nila sa online na rin sinasagot. So, hindi naman nila nauubos lahat yung sa notebook. So, normally, tinatanggal lang po natin yung spring, tsaka yung cover. Okay. And then with the yarn. And Yarn? Gusto ko lang sabihin. Kasi parang pasok eh. Opo. Okay. So, paano to? Ito clip lang. Hair clip Hair po clip. ang gamit. So, sa dulo po nung yarn, para lang maipasok natin siya doon sa butas na pinagtanggalan natin ng Opo, spring. opo. And then normally, nilalagyan lang ng clip para hindi siya nag-move around. Right. So, from Okay. there, Tapos parang tinatahi lang siya. Opo, parang tinatahi lang po. sinusulsik. Sobrang dali lang. Anong palagay mo, Mami Aizel, bakit importante, bukod sa pagtitipid, ang pagre-repurpose ng mga gamit na ganito pagdating sa school? Kasi sayang po kung itatapon mo naman. Kung reusable yan. naman po siya, magagamit mo po siya in other things. Normally naman po, ginagamit ng mga anak ko sa loob ng bahay. Dinadala nila yung pag-take ng notes, kung yung sa mga assignments. And minsan, ako din ang gumagamit sa office. Oo. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga anak ko na kapag nagtatapon sila ng ganito, tingnan mo, puno yan. Kasi papel yan Yes eh, po. 'di ba? So we really have to help our environment. Lalo na ngayon, grabe ang climate change, 'di ba? Okay, ako magta-try daw, Mama. Sa-try ko, Mama Aizel. Kasi alam mo, hindi ako magaling magtahi, pero baka sa notebook magawa ko. Okay, pero kasi ang dali lang niya, 'di ba? Na parang ganito lang. Tapos tell me more about the things that you do. Itong mga colored kits na ito, ano tong mga ito? Sa school din to eh. Yes po. Yung colored kits po kasi, parang kinurate ko na lahat ng kailangan nila sa school. Like the mini stapler, you have the puncher, Corrector, parang may glue, corrector pa. clips. So may pens na po yan dyan. In your favorite color. Wow, okay. So kung ano pa yung favorite color nyo, we have that. So we have the yellow. Oo. So At may meron mga tayong- pa-aesthetic pa, Opo. ayan no? We have the beige, yung mga neutral colors, and yung purple. So, mahirap, hindi po kasi makikita to sa mga retail That's store right. ng isahan. Ikaw talaga ang gagawa. So, pag bibilin mo po siya, isang set na siya. Hindi Ang ka na galing, mahirapan. Mami, tapos na kaagad. Tapos nilagyan mo lang siya ng parang sticker. At pwede pang lagyan ng mga kung ano-anong Yes mga, po. kunwari Design. parang designs. Ito, mata, no? Buksan natin. Ito po, tignan nyo naman. No? Ang galing-galing. Ito pala, tanggalin muna natin to. Kasi yun yung parang pampakapit para hindi Yes po. gumagalaw. And then pag binuksan mo siya, hindi na nasayang yung notebook, 'di ba? Napaka-importante pong maturuan natin ang mga anak talaga natin na mami maging masinop sa kanilang kagamitan. Okay, buksan natin tong mga kits na to, mami, kasi ang galing dahil kailangan, okay lang po ba? Opo, buksan yes po. ko? Oo. Ito naman,
ito rin ay pagiging masinop at maayos sa kagamitan, lalo na po ngayong school, no? Meron tayong hand cream dito, meron ka pang mga tissue. At ang maganda dyan, hindi halos mawawala, lalo na kung magkakapatid yung mga anak mo, kasi kung blue lang, Yes, diba? naka-color code po talaga yung mga gamit ng anak ko. Ang galing. Ano po to? Straw? Reusable straw. Ay, so, this is napakagaling. a hygiene kit. Oo. Kung ito po school kit, meron namang hygiene kit na pwedeng on the go nila sa school or di ba minsan they have the educational tour. That's right. So, meron na tayong pwedeng kunin sa bahay kapag kailangan nila umalis. Ayan, gustong-gusto ko, Mami Aizel, na yung mga kagamitan mo dito, yung pati pagre-repurpose natin ng mga gamit, ng mga notebooks ng mga bata na nagamit na, nagtuturo ito ng napaka-importanting value sa ating mga anak na maging masinop sa kagamitan, maging maayos, at syempre maging organized, di ba? Kasi yung mga bata ngayon, nakapasok na lang ng pasok ng gamit. Edo, dito naman tayo sa memo pad. Ano naman daw po ito? Yung mga kids kasi minsan, di ba, pag may mga projects sila, hindi naman nila nauubos Yung mga art colored paper. paper. Minsan, Oo. makakat lang sila sa side. So, iniipon ko siya and then kinakat ko siya in the same size. And then, with a stick and clip again, lalagyan ko lang po siya ng glue sa ibabaw. And then, magiging instant, meron ka ng memo pad. Ah, wow! Ang galing naman ito. So, pwede siyang maging scratch pad. O kaya parang drawing, no? Opo. Alam mo yung parang mahilig yung mga bata ngayon, animation, parang si Bluey. Di ba pwede yung parang ganyan? Once nilagyan yung po ng, kahit yung mga normal glue natin, magiging instant memo pad na po siya. Ay, tawagin natin ang aking tikim squad kasi hindi sila titikim, pero titingnan nila yung mga colored kits natin ngayon. Kasi alam mo ba, yung mga kapatid ko at si Mama Chiki, mahilig sila sa ganito. Mama, hello po! Tingnan mo, Mama, ito po para sa school at para maski sa atin, pwedeng-pwede. Yes Tapos po. ito yung mga repurpose, So, Mama. kung ano po yung favorite color ninyo. Filipino subject, kailangan ko yan. Timing na timing dahil pasok ka na. Opo. Ayun, talagang color-based. Ano bang ano bang gustong kulay ng mga bata ngayon? Nasa pink pa rin bang girls? Yes po. Pero ngayon po, medyo nag-move na sila sa medyo Wow, neutral mga po. yun yung yung naka-favorite ko, Mama. Yung mga aesthetics po. Yes po. Yes po. Kahit ako pipiliin ko yung white, yung beige. Ang ganda, diba? Opo. Ayan. So, Pwede yung green, kompleto yung na. traditional green. Medyo may pagka, Parang seafoam. fern. I love it! Okay. Nako, Mama, Mami, tanungin na natin si Mami Aizel. Mami Aizel, saan namin pwedeng mabili ang itong mga aesthetic at colorful mong mga kits, hygiene kits, at syempre yung arts and crafts kits natin? You can find us po sa TikTok shop. You can search the colored kits or yung name ko po na Aizel. Lalabas na po yung options na yan doon sa shop namin. Ay, na-enjoy ko yun. Maraming salamat, Thank you din Mami po. Aizel. Maraming salamat din po. Okay. Ito, mamaya mga kapatid, sa ating loading sikat, may ikijam tayo sa back-to-back haranang hatid nina Marlo Mortel at Alisa Mulak. Abangan yan, live! At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa pagtutol sa bisong seremonya ng kasal. Ipaliliwanag yan ni Atty. Buko live. At salamin! Bakit bata pa lang malabo na po ang paningin? Mga paniniwala at dapat pang malaman tungkol sa paglabo ng mata ng mga bata. Pag-uusapan natin yan sa What's Up, Doc? Kaya huwag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong Frey Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito, pagbabad sa gadgets at pagbabasa ng libro sa dilim. Ilan po yan sa mga pininiwalaan nating dahilan kung bakit lumalabo ang mata ng mga bata. Ipapaliwanag pa yan ng ating eksperto sa What's Up, Doc? Panoorin natin to. Kapag lumalabo ang mata ng mga bata, madalas sinisisi ng mga magulang sa gadgets. Pero totoo bang dahil sa kaka-computer o cellphone yan? Ayon sa isang eksperto, maraming posibleng dahilan kaya lumalabo ang mata ng mga chikiting.
nasisisi yung gadget because ngayon, ang most common na hawak ng mga bata is yung gadget. Hindi na libro. It's not really the gadget. It's the distance nung gawain ng bata. What if, kunwari, hindi naman gadget yung hawak ng bata? What if bookworm siya, mahilig siya magbasa? That will also cause paghahaba ng mata ng bata. Ayon sa Philippine Eye Disease Study noong 2018, 70% ng mga nasa kindergarten ang nakararanas ng visual impairment. Dumodoble yan sa 16% pagdating ng high school. Mahalaga raw na maagang mapatignan ang bata kapag nagsisimula ng lumabo ang mata nila. Simple lang ang proseso ng pagsuri sa mata ng bata. Sisimulan yan sa interview kasama ng magulang para malaman ang history at habits ng pasyente. Sunod naman siyang sasalang sa reading test at eye check-up. Maraming bata ang takot pa rito kaya may technique si Doc para check na komportable sila. Mas comfortable sila ng parang teacher-student, no? So, pagka nagbabasa, parang, oh, very good. Ano, parang inaano ko sila na parang student sila, teacher ako, kasi they are more familiar with that environment, especially pag school age. Siyempre, ang pinakahuli sa lahat, salamin-salamin. Pili time na ng style ng frame na bet ni Bagets. Paalala lang ni Doc, huwag biglain ang mga chikiting sa pagpapasuot ng salamin. Mas madali silang mako-convince once na makita nila yung difference ng labo without glasses versus sa linaw with glasses. Para naman sa mga batang hindi nakararanas ng paglabo ng mata, maiging agapan na ito ngayon pa lang. Isang araw sa makakatulong dyan ang exposure sa natural sunlight. Sun exposure with physical activity would make yung eyes natin less yung paghaba or yung less yung paglaki ng eggshell length. So it will help with the progression ng grado ng bata. Tandaan, hindi lang pang matanda ang pagsusuot ng salamin. Kaya naman, ingatan ang mga mata ng ating mga chikiting para hindi nila ito kailanganin. Ayan, totoo naman, ang pag-iingat sa paningin dapat nagsisimula sa murang edad. So hanggat bata pa, kung mayroong napapansin na tayo, ipa-check up na agad. Muli, maraming salamat, Maui, para sa WhatsApp, Doc. Eto naman, mga kapatid, usapang kasalan po tayo. Paano kung sa gitna ng seremonya ay biglang may sumigaw ng itigil ang kasal? Parang eksena lang sa teleserye, no? Talakayin natin ang isyong yan kasama si Atty. Buko sa Legal Ba To? Agong eksena ang babaeng ito nang biglang magwala habang nasa gitna ng kasalan. Nangyari ang insidente sa simbahan ng San Vicente Ferrer Parish sa Lupon, Davao Oriental. Sa video, aakalain mong nakarelasyon niya ang groom para ipatigil ang seremonya. Ayon sa uploader, patapos na ang kasal nang biglang magwala ang babae. Ang masaklap, sabi ng bride, hindi raw nila kilala ng kanyang asawa ang babae. Kaya laking gulat nila sa ginawa nitong pag-eskandalo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas pagdating sa pagpapahinto ng seremonya ng kasal? May kaukulang parusa ba ang sinumang mamagitan sa nakatakdang makipag-isang dibdib? At ito po, parang bigyang linaw ang issue niyan. Muli nating makakasama ang resident morning lawyer natin na si Atty. Enrique Buko de la Cruz. Atty. Buko, good morning. Good morning, mga kapatid. Good morning. Looking good as always. Thank you. Yes. Walang palya, walang palya yan. Pero ito, Oo. mabalik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina. Attorney, madalas sa pelikula lang natin napapanood yung pagpapatigil sa gitna ng kasalan. May karapatan ba talaga ang kahit na sino na ipatigil ang seremonya ng kasal? Actually, hindi ka pwedeng manggulo sa isang kasal. Bawal yun. Bagamat sinasabi ng pari yun, meron ba sa inyo mga tumututol? Ceremonious lang yun. Kumbaga rhetorical question. Hindi imbitasyon yun para manggulo ka sa kasal. Dahil bago ikasal yan, 2 linggong ipinapublish ang pangalan ng mga ikakasal. Kung meron kang pagtutol, yun ang tamang pagkakataon. Tama. Attorney, ito, pwede daw bang kasuhan ang nagpatigil sa kasal kung wala naman palang direktang kaugnayan sa couple? May gumagawa pala nun. Yes, actually sa revised penal code natin, krimen siya. Ang title ng krimen, Interrupting Religious Worship. Tama. So crime talaga siya. Ang parusa niyan,
6 months to 6 years imprisonment. Makukulong ka. Kapag ginulo mo, pinatigil mo ang isang religious worship. So yung mga kasalan sa simbahan, pagka pinatigil at nanggulo ka lang doon, wala ka namang kinalaman, pwede ka makasuhan ng kasong kriminal. Oh, wow. Ay, ganun pala yun. Okay, attorney, ito po isa pa pong tanong. Attorney, sino nga ba ang solemnizing officer sa kasalan ang kinikilala ng batas natin? Yan, tama yan. Importanteng malaman natin yan. Kasi pag ikinasal ka ng isang taong walang authority, pwedeng ipawalang bisa yung kasal mo. Yes. Sa Article 7 ng Family Code, nakalista yung mga pwede. So kasama dyan yung mga pari, rabbi, imam, basta importante, isa sa inyo ay nagbibilong, miyembro ng kanyang simbahan. Siyempre, yung mayor, yung mga miyembro ng judiciary, judges, justices, yung mayor kailangan within his territorial jurisdiction, sa lugar niya. Pwede rin yung mga ship captain, military commander, pilot, kapag in articulo mortis, at the time of death, yung malapit na mamatay, nakasakay ka sa aeroplano, nakasakay ka sa barko, o kaya nasa isang military operation. And finally, kung nasa ibang bansa ka, pareho kayong Pilipino, yung mga consul general, pwede silang magkasal. Oh, wow. Kaya napakahalaga niyan kung sino yung mag-o-officiate. Pero ito, attorney, ano-ano ba ang dapat tandaan ng mga couple sa pagpirma ng marriage contract sa araw ng kanilang kasal at hanggang sa pag-file ng kanilang marriage contract mismo? Yan. Importante yan kasi marami sa atin, lalo na yung mga kasalang bayan, minsan ang nagkakasal talaga, nagsiseremonya, hindi si mayor, yung assistant lang niya. Tapos ang pumipirma lang si mayor. Walang bisa yung kasal na yun. So kasi kailangan si mayor kasi dapat ang nagkakasal, hindi siya taga-pirma lang. So dapat pagka kayo ay pipirma ng inyong dokumento, titinan nyo yung mga pumipirma, bawal ang proxy. Hindi po pwedeng, uy, absent yung isang ninong, pakipirma mo na lang. Hindi pwede yun. Kasi that will be falsification. Public document yun, pinipeki mo yung pirma ng isa. Di ba rin wala siyang pirma kung hindi siya dumating? Yes. Kasi yun ang mga magpapatotoo na nung kinasal kayo, mayroong pari doon o andoon si mayor. Yung mga nakapirma doon ang witnesses. Ay, attorney, tanong ko lang, follow-up lang din. So, kunyari, schedule na ng kasal nyo, tapos wala si mayor. Paano yun? Kanino nyo pwede erase yung issue or yung concern nyo para maging mas maayos dapat hindi tutuloy yun kung wala siya. Okay. Kasi siya ang solemnizing officer. Yung iba kasi ang ginagawa, wala si mayor, yung assistant niya ang magse-sermon kumwari. Tapos si mayor lang yung nakapirma. So kailangan both yun. Si mayor ang nakapirma kung sakali at si mayor din ang nag-officiate. Yes, okay. Yan, Malinaw. Muli maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Hanggang sa susunod nating live na talakayan. Thank you, Attorney. Salamat din po. Thank you, Attorney. At eto nun po, it's now time para sa ibibida nating artwork sa Bluey Gumoka, Guhit Mo, kapatid. At ang ating pong Bluey fan winner for today ay si John Martin Cabael, 8 years old, mula sa Taguig City. Ay, napaka-cute naman. Ayan, hintayin lamang po mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano yung makiklaim ang inyong Bluey merch. At sa ating pa pong iba pang mga kapatid, mag-drawing lamang ng ating Bluey characters for next week ang buong Healer family ni Bluey. Ayan, whole family dapat. Mag-selfie po with your Bluey artwork. Isend lamang yan sa Good Morning Kapatid Facebook page. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, edad, address, at contact number. Ang mapipili po namin kada araw, i-feature natin at may merch pang mapapanalunan. Kaya naman mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set, throwing na! Throwing na! Yehey! At mamaya, sino kaya ang mas magaling kumembot? Ano sa tingin niyo po? Team Maui o Team Jess ba? Abangan niyo sa ating palarong pampasaya! I think kung ka-teammate ko si Attorney Buko, baka manalo pa kami. At sa check kay Chiki naman po, perwisyong warts na panira sa ating beauty. Paano nga ba matatanggal? At sa ating pagbabalik, bumilib sa kanilang galing pagdating sa kantahan. Dahil haharanahin tayo ng ating mga roding sikat na hindi lang sa aktingan palaban, pati na rin sa kantahan. Sila ay walang uurungan. Marlo Mortel and Eliza Mulak. Wag po kayong alis, magbabalik pa yung paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
kasama ko kapwa OFW sa Saudi. Mag-iingat kay Minda Fabia dahil ang mga gamit niya galing sa nakaw at utang. Hello? Hello, Janice. Bakit mo naman ako sinisiraan sa Facebook? Naging magkaibigan naman tayo ah. Wala akong natatandaan na naging atraso ko sa'yo. At talaga, hindi mo alam? Siniraan mo ko sa boyfriend ko. Yan ang ganti ko sa'yo. Saka wala kang magagawa. Hindi mo ako makakasuha ng cyber libel dahil parehas naman tayong nasa abroad. Attorney, hindi raw ako pwedeng magsampa ng cyber libel kung parehas kami nasa abroad. Ang nirereklamo ko, kung legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 4C ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o yung Republic Act 10175, ang paninirang puri o defamation o libel ay tinatawag na cyber libel kung gamit ito ang internet. Ito ay maaaring isampa sa korte ng lugar sa Pilipinas kung saan nakatira ang biktima, kahit pareho silang nasa abroad. Dahil ang cyber libel naman ay sa internet ginagawa, maaaring isampa ang kaso sa lugar sa Pilipinas kung saan residente ang biktima o ang complainant. Pero kailangan siyang umuwi sa Pilipinas upang manumpa sa harap ng piskal para isampa ang reklamo. Kapag umabot na sa korte ang kaso, ay maaaring ma-issuehan ng warrant of arrest ang akusado. At kung hindi siya uuwi ng Pilipinas, maaaring hilingin sa korte na kansilahin ang kanyang passport upang mapadeport siya pabalik ng Pilipinas kahit nasaan man siya abroad. Attorney, paano kung nasa Pilipinas ka at nasa abroad ang naninira sa'yo sa social media? Pwede bang kasuhan siya sa ibang bansa? Hindi mo na siya kailangang kasuhan sa ibang bansa dahil sa ilalim ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act, pwede mo na siyang kasuhan sa korte sa lugar sa Pilipinas kung saan ka nakatira. Ang venue o lugar kung saan magsasampa ng kasong kriminal ay yung lugar kung saan nangyari ang krimen. Sa cyber libel, dahil sa internet ang krimen, ang venue ay ang lugar kung saan nakatira ang biktima. Kaya pwede mo siyang kasuhan sa Pilipinas kahit na ang naninira sa iyo ay nasa abroad. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Babalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Usapang lifestyle naman po tayo. Maliliit man sa paningin, malaking perwisyo ang dala ng warts. Hindi lang sa ating mukha, kundi sa buong katawan. May epektibong paraan para maalis ang mga yan. Alamin dito sa Check kay Chiki. Meron ba kayo mga bukol sa katawan na kuminsan makate o kaya sumasakit pa nga? Naku mga kapatid, baka warts po yan. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba tinatanggal o ginagamot ito. Dito lang sa Check kay Chiki. So kasama ko ngayon si Kim na merong problema sa warts. Paano mo nalaman na meron kang warts? Simula po nung dalaga, akala ko it was just a mole or nunal. Tapos dumadami siya ng dumadami. And nagsabi yung derma na it was warts. Una raw siyang tinubuan ng warts sa mukha. Hanggang sa kumalat na ito sa buong katawan. Some lumalaki, some are very small na it's not really visible to the eyes. Pero pagka tinignan mo sa salamin, makikita mo, kala mo freckles lang siya. Ayon sa isang dermatologist, ang warts ay isang skin condition na nakukuha sa isang virus na kung tawagin ay Human Papillomavirus o HPV. So nakukuha po yun through direct contact, either through another person, through your own wart or lesion, pwede po yung kumalat sa different part ng iyong balat, or sa environment. May iba't ibang uri ng warts gaya ng common warts, flat warts, filiform warts, mosaic warts, plantar warts, at genital warts. Tumutubo ito sa iba't ibang parte ng katawan. Dahil lubos na nakakahawa, kinakailangan matanggal ito kaagad. Electrocautery o ang pagsunog ng warts ang karaniwang procedure na ginagawa para tanggalin ito. Dahil tumutubo ulit ang warts kung hindi ito matatanggal lahat. May tip naman para dito ang nakausap kong esthetician. Meron ba tayong magagawa para iwasan ng warts? Kailangan po, lagi po tayong malinis. And then, huwag po tayong mag-share ng towels.
Through kissing, hugging, nakaka-spread po siya. Huwag din po siyang kakamutin. Possible po na mahawa po yung ibang part po na nahawakan. Nakakaapekto rin ang lifestyle sa pagtubo ng warts. Since this is a viral illness, na any condition that would decrease your immune system, such as chronic conditions like diabetes, even infections like HIV or genetic immune deficiency syndromes, these can all increase the risk of acquiring warts that tend to be difficult to treat sometimes. And even certain lifestyle factors like chronic smoking or alcoholism can also increase the chance for you to develop warts. Maraming salamat, Mami Chicky. Super useful always ang check kay Chicky. Pero ito, alam mo yung hindi useful? Ang mga regrets natin, mga kapatid. Ito, regrets. At final moments, makikanta at makisabay sa iba't ibang emosyong atid ng kantang Huling Ngiti, mga kapatid. Marlo Morte. At may oras pa ang tuling tila ulap sa gabi, usok sa kalawakang madilim. Pag-ibig na walang kasing tamis, dumadaloy ngunit iniwan ay lamig. Hindi pa ako handa, hindi na magiging handa. Bigla ka na lang nawala, bigla lang nawala. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pang natitira. Hindi ko inakalang mundo'y biglang titigil. Hindi ko inakalang yun na pala ang huling ngiti. Ngiti, patingin, ngumiti muli. Buong buhay ko'y ikaw aking kasama. Akala ko hanggang sa pagtanda, naniwala akong totoo ang habang buhay. Di ko iningatan ang halaga ng ating kasalukuyan. Hindi pa ako handa, hindi na magiging handa. Bigla ka na lang nawala, bigla lang nawala. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pang natitira. Hindi ko inakalang mundo'y biglang titigil. Hindi ko inakalang yun na pala ang huling ngiti. Ngiti, ngumiti muli. Ang daming oras ang iyong nais makapili. Daming oras ang pilit isinantabi. Oh, ngiti, 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 oh, ngiti, patingin, ngumiti muli. Akala ko may bukas pang natitira, ngumiti muli. mga kapatid, Marlo Morte! Diyos ko, mas pogi pa sa pagkaganyan na lapit. Hi, Marlo. Hi, good
Terno kami ni Marlo. I'm sorry. I love it that Oo nga, no? Parang pinag-usapan natin. At mga kapatid, surprise! Kasama din natin ang singer-actress na si Alisa Mulak. Good morning, Alisa! Good morning! Diyos ko, napaka-fresh. Ayan, let's talk about your music. Unahan natin si Marlo because we just heard from you. Tell us more about the song that you sang for us. Okay, so Huling Ngiti actually, it's about my mom. Because she passed away a few years back because of cancer. And this is about the last time that I saw her smile. Because it was, what they call this, unexpected. Yung pag-alis ko ng hospital, my dad called me na parang ayun na pala yung, parang she passed away that time. So what happened is, my last memory of her na okay siya is her smile. So that's why it's about regrets. But actually, it's also for people who, you know, who was left by their partner or loved one, di ba, na hanggang doon na lang pala talaga. Pakinggan ko yan kasi yun yung inisip ko parang romantic angle. Actually, hindi pa siya nire-release. It's gonna be released on June 26. Ano ba ngayon? July na pala. Nalilito na ako. July 26. Unang patikim. The first time ko actually nakantayin siya na with that arrangement. Medyo naputol lang siya kanina sa bridge. Tumalon tayo, nag-skip. But that's how it's gonna sound. Marlo, ikaw kasi syempre, you've been in the industry for quite a while. You've been acting, now singing. Both passion, very, very strong, do. Paano mo napapagsabay yun? Kasi ako hindi ako kumakanta. Yung pag-arte pa lang, parang mahirap nang gawin. Pero ikaw kasi, you're pursuing both. Yeah, baliktad kasi ang nakilala ko sa showbiz as an actor. Pero ang passion ko talaga is to write music and sing. So that's why nag-usap kami ni Derek Loren na talagang this time, ang ipupursue ko na ngayon is how people can view me as the singer who can also act. My God. Turning it around. Puro mga multi-hyphenated. Pati si Alisa! Oo, Alisa. Go, Maui. Alisa, I know that you are a beauty queen and as well as an actress. So far, ano ba yung nagawa mong role na naging favorite mo? My favorite role among all was my previous one. I was Miss Jill in Too Good to Be True. So that was memorable, not just in terms of the character portrayal, because it was one of my challenging ones. Because she's like the opposite of me. I'm not really similar to Miss Jill, so I had to really focus and prepare for the role. And at the same time, I was able to gain friends who are still my friends until now, like Catherine, Via, Pamo, so yun. Oo. Ito kanina narinig natin si Marlo, pero ikaw meron ka rin bagong kanta entitled Paalam. Mapapakinggan natin yan mamaya, pero what's the story behind that? Yes, so Paalam was actually, very quick trivia lang, it was actually originally pure Tagalog. And then I rewrote the song along with Trisha Denise, and then we made it Taglish so that we could tap both markets, like both yung mga mahilig sa English songs and mahilig sa Tagalog songs. So this song is actually about saying goodbye to a toxic relationship. So yon, you will hear it later sa lyrics na it's a song about women empowerment and how you should value your self-worth and leave relationships that won't make you grow anymore. For looking, ito pinapanood namin yung, ito ba yung music video? Yung ba yung oh yes, yes. Yeah, correct. Jake Cuenca. Yes. Can I just say that si Alisa is giving me Dua Lipa vibes. Di ba? Sultry, di ba? At saka yung... Even sa music video eh. Grabe yung talent niya. From beauty queen, tapos actress, tapos singer, then songwriter. Right. Wow! Mami, nasan ba tayo? May pala. Ano bang ginagawa natin sa buhay natin? Grabe. Ganda ng music video. Ayan. Okay, mamaya maririnig natin si Alisa. Pero muli, maraming salamat, Marlo and Alisa. Thank you. Okay, pero hindi pa natatapos dyan ang ating kwentuhan with them. Kasi... sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy na music jam at kulitan with our stars, Marlo and Alisa. Siya din sila sa ating palarong pampasaya mamaya. Kaya abangan yan, live na live. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Going on, where you coming from? It's as if you think
You can tell me what to do. Are you ever gonna stop that? Boy, what's going on in your mind? Just because you're friends, it doesn't mean that you could tell me you should live my life. Tell me who got out, there's nothing between us. So why do you keep acting this way? Saan ka ba? Sino ba ang kasama? Bibigyan ba? Napapansin ka na I don't need to ask for your permission. I can make my own decision. But if you keep on insisting, no, paalam na lang. Many doubts, giving you sleepless nights, so many questions. You love it. This is not love, but this is obsession. Just because we're friends, it doesn't mean that you could tell me that shouldn't be, you couldn't be this way. Just let me live my life. Tell me without this way. Saan napunta? Sino ba ang kasama? Bibigyan ba? Napapansin ka ata I don't need to ask for your permission. I can make my own decision. But if you keep on insisting, no, paalam na lang. I don't know where you got the thought or you got it all. Empty words and I know that all you do is talk. I can pay my own bills, I can buy my own things. I don't need your care, didn't even need you there. Top to bottom, I'm a 10, I don't need no man. I'm a queen, I'm a boss, if you can see it, it's your loss. While you're texting and you're calling, keep it blessings up. Saan napunta? Sino ba ang kasama? Bibigyan ba? Napapansin ka ata I don't need to ask for your permission. I can make my own decision. But if you keep on insisting, no, Lamig ng boses. Grabe. Lisa, ang ganda. At saka I like na Taglish nga. Yan, love it. Alisa, saan namin to pwedeng mapakinggan? And also your socials para for those who haven't followed Okay. yet. You could stream Paalam in Spotify, Apple Music, and other streaming platforms. And at the same time, you can also check out the music video on the Tarshir Records YouTube channel. And of course, you can also follow me on my social media account at Alisa Mulak. Saan ka punta? Sino ba ang kasama? Sino ba ang kasama? Yeah, inimbitahan ko po kayo to please watch out for my single, Huling Ngiti. It will be out on all platforms on July 26. And I upload weekly live covers and vlogs on my YouTube channel. So just go there. And social media accounts, Marlo Mortel. Yeah! Marlo, Alisa, pwede ba kayo imbitahan din na makilaro sa amin? Eto na po. Nako, makisaya, makicheer. At bumoto na sa paborito niyong team dito sa Palaro Pampasaya! Today, the Team Jet versus Team Maui. Yan, ikembot mo big. Yan ang aming palaro. Eto po ang mechanics. Palarong Pampasaya. Ikembot Mobi, ang mechanics. Dalawang teams ang maglalaban sa larong ito. Bawat player may nakasukbit na tissue box na may lamang ping-pong ball sa bewang. Ang goal, kailangan nilang kumembot para maihulog o mailabas ang lahat ng ping-pong balls. Paunahan lang ang team sa paggawa ng challenge. Kung manalo ang team na iyong binoto, panalo ka rin ng papremyo. Okay. Ito, Joss, dito ka. Ito na po. Pila-pila na po tayo. Ang kasama ni Team Jess, sina Dimples and Marlo. May cheer ba kayo? Okay. Ang kasama naman ni Maui, si Justin at Alisa. Over here. Okay, Alisa, dito ka. So, sabay-sabay silang gaganon. At tanggalin na? Okay, o di,
Isa-isa, pupunta dito. Ready? So, kailangan magpipila. Alam niyo kung sino yung first, second, third. Ayan. Strategy. So, mga team bahay, mamili na. Kayo ba ay Team Jester o kaya Team Maui dahil may papremyo po ito. Alright? Reminder sa ating mga players, bawal hawakan ang tali. Bawal, cannot be. So, kamay sa taas. Tapos kailangan kembot ng bongga. Alright? Twerk, whatever you need to do, basta maubos ang mga bola. Kung di tingin, pag ubos na, balik, tap sa kasama, and susunod. Sabihan nyo na lang pag Ready? ubos na. Oo, akong bahala sa inyo. Ready? Sabi pag ubos na. Okay, 3, 2, 1, go here! And turn around, twerk! Yeah! Go! 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 One more! Go, Maui! Go, Maui! Konti pa! Konti! Go, Jeff! Tapos na! Go, go! Okay, go, go, go! Go, Jeff! Go, Jeff! Hoy! 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 Almost pa! Ay! Pagilid! Okay, go! Okay, go! Go, go! Go, Lisa, go! Go! Wow! Pababa, pag gano'n. Nice one! Sige ba? Up and down. Nice one. Hoy, pero malapit. Ang nanalo, nahulaan niyo ba? Panalong-panalo, very clear. Let's give it up for Team Maui! Alisa and Justin! Oh, shock! Oo, konting consequence. Ito talaga deserve ang lahat ng to eh. Ito talaga may deserve yung lahat ng to. Okay yung style ni Marlo. Actually, epektibo naman eh. Ganun talaga, talon. Pero talagang magaling mag-twerk. Okay. O, taga mo na magpa-consequence muna tayo. Konti lang naman yan. Dahil Ganun may lang news yun, ka pa. Marlo. Pasensya na. Pero si Marlo, wala. Okay, game. Dito po tayo. We will do our click to spin. Sige, Jess, ikaw. You can do the Or honors. dapat si Maui kasi kayo nanalo. Sige. Tara. Anong Click to gagawin? spin. Click. Click. Ready. 1, 2, 3. Go! Click! Spin. Ay! Yan. Spin. Galing. Sinong nanalo? Alfred. Alfred Lonto. Alfred Lonto. Alfredo! Ayan, at dahil nga nahulaan ninyo, sila yung mga nanghula na Team Maui. Pero nanalo po, Alfred Lonto. Panalo ka ng 500 pesos na loan. Congratulations sa'yo! Ikaw ang buena manong panalo dito sa aming the new Palarong Pampasaya. Thank you, Mama Chicky. And thank you, Alisa and Marlo. Thank you so much. Maraming salamat. At syempre, ngayon po may nanalo din sa ating Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Razel Demetrio Alontaga. Sabi niya, ang paborito kong cartoon character ay si Bluey. Nag-enjoy yung mga anak ko at nakaka-good vibes araw-araw manood. Watching from Bacolod City. Panalo rin po si Laurelyn Banaban. Sabi niya, gusto kong cartoon character ay si Bluey sapagkat madaming learning sa mga bata. Watching from Cagayan de Oro. Kamusta mo sa diha? Hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para mag-claim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Party Monday! Belated happy birthday po sa aming main man, Sir Manny V. Pangilinan, sir! Happy birthday, boss! Happy birthday po! At syempre po sa aming Media Quest President and CEO, Ma'am Jane J. Basas. Ma'am Jane, happy birthday po today! Happy birthday, Ma'am Jane! At ito pa, birthday rin ni Frontline Pilipinas na anchor, Sir Julius Baba! At syempre sa cameraman natin, si Tatay Denor. Happy birthday, Tatay Denor! Wow! Seth Shani Angara, happy birthday! Ayan, at sa kapatid ko, happy birthday! Sa mga mulang umaga ang naitid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo mga kapatid bukas no at 8:30 AM pagkatapos ng Bluey.